Bagong batas na nilagdaan ni Pangulong Marcos sa paglipat ng parliamentary election sa September 2026 suportado ng mga opisyal ng BAR. May report, Star DJ Tom. Pabor ang mga opisyal ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM sa bagong batas na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang batas na Republic Act No. 12317 ay naglilipat sa unang parliamentary election sa BARMM sa ikalawang Lunes ng Setyembre taong kasalukuyan. Ayon sa batas, ang susunod na halalan ay isasabay na sa national at lokal na eleksyon simula Mayo 2031. Sinabi ni Maguindanao del Sur Representative Esmael Toto Mangudadato na tama ang paglipat ng halalan. Ayon sa kanya, may sapat pang panahon para makapaghanda ang mga kandidato at mga botante. Hinimok din niya ang mga bagong botante lalo na mga kabataan na magparehistro bago ang deadline. Dagdag pa niya, pagkakataon ito para makapili ang mga tao ng mabubuting lider para sa rehiyon ng Bangsamoro. Sinabi rin niya na parang biyaya ito para sa mga Muslim dahil makakapili sila ng lider na makakatulong sa kanilang lugar. Umaasa rin si Mangudadato na magiging mapayapa ang halalan at maglilingkod ng maayos ang mga mananalo. Para sa akin, mas saktong panahon at makapag-ready yung mga candidates for the parliament, and also yung mga tao na hindi pa nakarehistro kasi meron pa ample time, up to September, makapagparehistro yung mga underage na taon na rin na pwedeng bumoto. Okay. At napapanahon na rin para naman doon sa Bangsamoro at nagkiklaim ng mga Muslim ay parang gift na ito ni Presidente sa amin. At pag kami election na kasi Nicole, sa BARM, ay mandato na yan ng tao para sa mga elected officials ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. At dyan na natin, kumbaga, makita yung galing at talino nila para ipahatid, ipadama sa mga constituents namin ang tamang serbisyo para sa kanila. At sana po, sa parating na eleksyon ay payapa at manatiling para sa tao ang lahat ng serbisyong ipapatupad ng mga halal na opisyales ng BARM. Samantala, sinabi naman ni Acting Senior Minister ng Office of the Chief Minister Abdullah M. Cosain sa unang panayam ng Star FM Cotabato sa kanya na handa ang Office of the Chief Minister sa paghahanda para sa halalan. Ayon sa kanya, sisiguraduhin nila na magiging maayos, malinis at tapat ang proseso ng eleksyon. Dagdag niya, tuloy-tuloy ang kanilang paghahanda kahit ilang beses na itong naurong. Nakikipag-ugnayan din umano sila sa Commission on Elections para sa maayos na eleksyon. The Chief Minister would ensure that the process would be credible, peaceful, transparent, and with integrity. So, essentially, continuous naman yung even when the election yung earlier schedule, we already have some mga preparations for that. Like continuous yung aming pag-ugnayan din with the COMELEC, the regional office. Aside from the fact that the office of the senior minister has particular roles dun sa selection of yung mga sectoral representatives. Sinabi naman ni Engineer Muhajirin Ali ng United Bangsamoro Justice Party at MILF na matagal na nilang hinihintay itong halalang ito. Ayon sa kanya, handa na sila noon pa kahit ilang beses itong nausog. Sinabi rin niya na mahalaga ang halalan para mas mapalakas ang pamahalaan sa BARMM. Dagdag pa nito na ang boto ng tao ang nagbibigay ng lakas at karapatan sa mga lider na mamumuno. Unang-una, yan yung hinahangad natin since last year pa. Since nung May election pa sana last year, gusto na nating magkaroon ng election and then move sa October. So grabe, nakita nyo naman kung paano yung preparation natin na we were hoping na talagang mangyari sa October. And then ngayon,
move na naman sa March, and then na-move na naman ngayon sa September. So, yan yung mga bagay na matagal nang hinahangad ng UBJP na mangyari at magiging welcome development ito sa atin. Magre-resume yung natin, yung momentum doon sa preparation at kailangan nating mga activities na gawin in relation doon sa gaganaping election. Yung mga bagay na yan ay continue na ina-advocate ng UBJP sa ating mamamayan na this is the only way na magkaroon tayo ng very strong mandate in terms of the BARM, no? Especially the governance for the BARM, ang election. Mag-provide ng answers and solutions dun sa mga problema na kinakaharap natin ngayon sa BARM, di ba? Dahil yung mandato na nagaling mismo sa tao yung magbibigay sa atin ng authority para pangunahan yung gobyerno sa BARM. Sa kabuuan, naniniwala ang mga opisyal na makakatulong ang halalang ito para sa mas maayos sa pamahalaan, pagkakaisa at kapayapaan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. At iyan ang aking report. Ako si Star DJ Tom and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo!